Estado na ang mga salot sa lipunan sa kanilang gagawing rally kuno para sa transparency at accountability, anak ng kagwang. Rally ng mga ugag. Bukas ang kanilang sigaw, Sara resign, pero no to BBM resign, animal! Halata ba, Tabi? Ngi. Marcos, ininsulto ang mga Pilipino. Ayon sa isang ekonomista, anak ng kagwang, matagal na po tayong ininsulto ng mga Marcoses. Mula noon hanggang ngayon, magnanakaw pa rin sila. Sila pa rin ho, yung mga magnanakaw. Tatak, magnanakaw ay Marcos. Nasa dugo ho nila yan na nalaytay. Lahat sila puro mga kawatan. Pero ito, nakakalungkot nga ho, itong mga makaliwang grupo, gaya ng Akbayan, Makabayan, basta mayan, pareho lang ang mga bituka nila, korte ng bituka nila, pareho lang eh. Pilit po nila nililihis kung sino ang tunay na may kasalanan sa bansang ito at kung sino po ang mga kurakot, ang mga mastermind. Nililihis nila yung katotohanan, dinadivert. Itong si Petrang Kabayo naman na si Vice Ganda, magpapagamit na naman to bukas. Mga kurakot daw ikulong. Sinong kurakot? Si Inday Sara, anak ng kamuti, kapitbahay mo, kawatan oh. Sigaw nyo naman, BBM resign, bakit Inday Sara? Si Inday Sara ba ang nagperma ng General Appropriation Bill para magiging ganap na batas? Tanga nyo! Bakit ko po sasabihin ang rally ng mga tanga? Isipin mo yung walang kasalanan, pinag-resign, pero yung walang kasalanan, dyan ka lang. Mangurakot ka habang buhay. Okay, pakinggan natin balitang ito. Kasado ng malaking rally sa linggo kontra korupsyon. Pero ayon sa mga organizer, hindi nila pinapanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Oh, ayan na oh. Putangin na, ang ganda-ganda sana ng kanilang titulo, Trillion March, no? Trillion Piso March Rally, March. Kasi 1.2 trillion yung nasayang ng gobyernong Marcos na ginasto dyan sa flood control. Kaya ginamit nila yan, 1.2 trillion piso March. Dapat nilagyan ninyo. Okay sana yan. Kaso nga lang ang problema, na sumisigaw kayo ng pananagutan, sino po yung managot? Ayaw yung pagresignin si BBM eh. Ito yung sinasabi natin na puro mga butiti yung inyong ipapakulong. Itangin ng rally na ito ay diversionary tactics lang. Nililihis lang yung tunay na may kasalanan. Kayo mga artista na mag-attend bukas, matalino po kayo. Huwag po kayo magpaloko sa mga kaliwang grupo dahil itong mga hinayupak na ito ay panggulo lang yan sa bayan mula noon hanggang ngayon. Mga salot ang mga yan. Anak ng kayo muti, oh. Sige, tuloy natin, oh. Marian, anong panindigan ng mga magrarally sa November 30? Jiggy, transparency at accountability. Ito nga yung malinaw na panawagan ng Akbayan para sa darating na rally sa November 30 sa EDSA at sa People Power Monument. Dapat may makulong na raw sa mga sangkot sa anomalya sa flood control scam at mabawi ang mga ninakaw na pera. Ipapanawagan din nilang wakasan na ang political dynasty. Gayun din yung pagbibigay ngipin sa Independent Commission for Infrastructure. Paglilinaw nga ng grupo ay hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ng mga kinatawan ng Akbayan sa Kamara. Ang call natin ay for BBM to be accountable, for BBM to explain and respond to the charges, and for BBM to take on concrete political actions. Hindi puro propa lamang. Ulol! BBM, sigaw nila para daw magiging accountable. Saan? Paano magiging accountable si BBM pag hindi nyo pag-resignin yan sa kanyang pwesto? Yan ang tanong ko sa inyo, Tabi, ha? Sige, kayo nga, mga supporters ni Tabingi.
Hindi yan mapapanagot. Unang-una, meron immunity. Immune yan eh. Hindi pwedeng kasuhan. So kung gusto mong panagutin, puta, ipa-impeach mo. Magsampa kayo ng impeachment dyan. Si Inday Sara, 125 million audited ng Commission on Audit. Sinampahan ninyo ng impeachment. Ito kay BBM, 1.2 trillion pesos. Putang ina, hindi audited. Puro mga ghost inamin mismo ni BBM. Hindi ho ninyo sinampahan ng impeachment. O ano yan? Halatang halata na masyadong palaka. Halatang halata na tumatabingi. Meron kang kinikilingan lagi. Puro sa kaliwa, wala sa kanan. Tangina, hindi mo masampa ng impeachment yan. Ngayon, ayaw mo pag-resignin. Pero si Inday Sara, gusto niyong pag-resignin. Anak ng hunghang, ano ba talagang malaki? Trilyon o milyon? 1.2 trillion pesos o 125 million na audited ng COA. Kayo kasi, may mga hidden agenda kasi kayo. Kaya, ayaw nyo pag-resignin si Bongbong dahil alam nyo, ang maging presidente ay tinik sa lalamunan ho ninyo. Mas malala pa siguro ang gagawin ni Inday Sara sa mga hinayupak na ito pag si Inday Sara maging presidente. Tatay Digong, bakit tinira nyo pa yung mga polboronek? Ayan, nakaupo na sa kongreso ang mga hinayupak. Kasi anong sense yung accountability? Anong sense yung sigaw mo na pananagutan? Ayaw mga pag-resignin si Bibi, manakakamuti ka. Hindi ako sumisigaw, nagpapaliwanag lang. Kasi kung ang sigaw mo, 'di ba, accountability. Sino ba dapat managot? Ilatag nyo. Si Inday Sara, tanga mo. Tama, tanga nyo, no? Sino bang ma-insertion? Si Inday Sara? Tanga nyo na talaga. Pag sinabi mo tabi, si Inday, sus, lolo. Sabik na yata ito sa hotdog. Sige nga, kasi nililito po tayo ng mga animal na ito. Linawin natin. Alam nyo, kung sino po dapat ang managot ay si Bongbong Marcos. Kung sino po dapat yung pagbabain sa pwesto ay si Bongbong Marcos. Ang driver ng ating bansa ay si Bongbong Marcos na ngayon sinabi na ng kanyang kapatid na bangag. Pero bakit sisihin mo yung isang tao na walang kinalaman dito sa mga insertion? Trilyon piso nga ang sinabi ninyo. Una, animal, inaano kami dyan, nadaya, sumuporta kami nung una, September 21. Pero anak ng kamote, ang mga hinayupak. Black propaganda lang, kunyari galit sa kurakot. Mga kurakot, kulong na yarn. Mga kurakot, kulong na yarn. Pero walang BBM resign, no? No, sinong nululoko nila? Hindi walang iba kundi si Vice Ganda. Two joints, Vice Ganda. Kaya tuloy natin yung isa pang akbayan. Maitigil na natin ito at maibalik na natin sa maayos na pamamahala ang ating pamahalaan. Maitigil na natin nito para mabalik na sa maayos na pamahala ang ating pamahalaan. Ayon kay Boying Ipin. Paano po natin may babalik sa maayos na pamamahala? Yung namamahala dyan, yan ang problema natin. Ginuluho nila, anong gagawin natin dyan sa magulong pamamahala? Ay puta, alisin natin, palitan natin ng tama. Yung leader na latak, palitan natin ng leader na maayos, malinaw ang direksyon ng kanyang plataforma de gobyerno. Samantala kasi ang plataforma ng hinayupak na namamahala sa atin at plataforma ninyong mga akbayan kayo, pareho kayo Anong plataforma ninyo? Kaya nga nagkaisa kayo, kayo nga ang tunay na unitae. Pasintabi sa mga chichibugan dyan Kaya nga kaya nagkaisa kayo kasi ang plataforma ninyo ay demolish Duterte. Ito na ho nangyayari. Kaya kung si Tatay Digong nasa daig ngayon because
Because of you, tanganin niyo. Napakanta tayo wala sa oras itong mga hinayupak ng mga propagandista. Ito yung mga legit na mga propagandista. Sabi ni Mamalutikia, propagandista. Itong si Tabi, itong si Jok, no? Mga hunghanga eh. Mula noon hanggang ngayon salot, no? Nadagdagan pa sila ng kasama nilang salot. Sus ko, ginoong babaeng ito na mundok. Jiggy, sa linggo mula alas 8 ng umaga, may mga magmamarcha na mula sa iba't ibang bahagi ng EDSA. Merong manggagaling ng EDSA Shrine, Temple Drive, at lahat po sila pupunta sa People Power Monument. Alas 9 ng umaga, mag-uumpisa roon sa People Power Monument yung programa at aabuti ng hanggang alas 6 ng gabi. Ang leader naman ng akbayan, ayan, sinabing bukas sila sa mga rallies ng mananawagan ng Sara Resign sa Trillion Peso March. Putang ina. Ang mga tanga, bow. Tingnan nyo naman, no, BBM resign, pero bukas sila sa Inday Sara Resign. Magmarcha daw sila. Saan kayo magmarcha? Ba't kayo nagmamarcha? Inayo pa kayo, ha? Kumati ilong ko. Pasko na yata, ah. Kung live nito, malamang marami ng pakulay. Pakulay kayo, ha? Mag-live ako. Ang tangingot ng mga tuno, no? O, ito na, lumabas na ang katotohanan. Na ang gusto nilang mangyari sa rally bukas ay Inday Sara resign. Pero no to BBM resign. Di alam na natin, ito yung malinaw. Malinaw pa sa napakasarap na tubig, no? Tubig galing sa, galing sa ulan, galing sa kalangitan. Ang linaw po ng inyong panluloko. Ang linaw po ng inyong panggagago sa bayan. Ang linaw po ng inyong panlilito, panlilinlang sa mga Pilipino, mga hunghang kayo. Kinukurakot na nga ho tayo ng gobyernong ito, niluloko nyo pa kami. Gusto nyo pang ilihis ang tunay na may kasalanan. Alam na nga namin yung mastermind, kayo ipinipilit ninyong tinatakpan. Tanginang butas na yan, butas na nga. Laki na nga ho ng butas, ang laki-laki na ho eh. Araw-araw ginagamit yan eh. Pero bakit itong mga hunghang na ito, may mga iksinang ganyan? Okay na po yun. Accountability. Oh, okay yun. Ang problema hindi okay, yung inyong gustong papanagutin. Maling tao. Maling personalidad. Ang tawag dyan, sabi ng partner ko na si Buim Ara. Buim Ara. Sa isip ko kasi Bubuim eh. You are barking in the wrong tree. Mali po yung kinakahulan ninyo. Anak ng kamuti, yung panlilin lang ho ninyo sa taong bayan, wala na po yung puwa ngayon, may social media na. May mga political vlogger na ngayon na nagkukontest, nagre-rebat. Kagaya ni Bisnak, ang iba dyan, gwapo pa, gaya ko. O tayo na, hindi na yan obra sa mga ganyan. Hindi na yan. Noon siguro, yung walang mga political vlogger, no? Kumbaga, lang, yung mainstream media lang, pwede, makapaglin lang kayo. Pero ito, maliwanag ho, na gusto lang ilihis ninyo yung pananagutan. Ang sigaw nyo kasi accountability, pananagutan po yan eh. Sumigaw kayo mga kurakot, ikulong sino? Sino ba dapat ang managot? Tanungin ko po kayo, mga nandiyan sa comment section, lagi. Alangan naman si Inday Sara. Hindi po si Inday Sara ang managot sa lahat po ng nangyayari sa panggagago sa kaban ng bayan. Ang may command responsibility ay yung presidente ng Republika ng Pilipinas na dapat siya managot, na dapat siya mag-resign. Kasi kung yung punto mo dyan ay dapat managot si Bongbong
ang oo nga, sabi nila, dapat managot daw si Bongbong, sabi ni Tabi, di ba? Paano mo mapanagot? May immunity. So, para mapanagot mo, sampahan mo ng impeachment complaint, Tabi, dyan sa Kongreso. Sinday Sarang nga, sinampahan noon ninyo, 125 million lang yun. Ito, trillion piso March, sinabi nyo, so 1.2 trillion. To 1.3, 1.7 nga sa flood control Sino yung dapat managot? Si Bongbong. Hindi naman pwedeng kasuhan yan dahil may immunity. Yan ang problema nyo dyan. So ngayon, yung paninigaw nyo dyan, ay ang direksyon lang po ninyo ay pabagsakin ang mga Duterte. Yan ang maliwanag. Sige nga, pakinggan po natin yung spokes. Ba to, chairman ba to? Akbayan din, Suska, Ining! Alam mo, Ining, maganda ka sana kaso nga lang, pumapangit ka dahil palagi kang namundok Sus, Ining. Magiging boyfriend din may asawa na ba to? Kung may asawa to, pareho siguro sila namundok. Ining, ang buhay mo sayang lang. Yung katalinuhan mo, ginamit mo sana sa tama yung katalinuhan mo, ginamit mo sana sa maayos na pagpapaunawa sa maraming Pilipino. Kung sino po dapat ang managot. Yung pananagutan. Kasi ngayon, umiiyak ng taong bayan dahil sa kaliwat ka ng korupsyon. Ang problema, Ining, nagpagamit ka, Ining. Paggamit ka sa mga kaliwang grupo, Ining. Wala tayong future dyan.